Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So ang ESPN ay gumawa ng survey sa 15 coaches, executives at mga NBA personality kung sino ba sa palagay nila ang best player sa NBA ngayon. Sa 15 botante ay 11 o 11 dyan ang binoto si Giannis Antetokounmpo bilang ang best player sa liga ngayon. Nakatanggap naman ng 3 boto si Stephen Curry at isa naman kay LeBron James. Habang nang tanungin naman kung sino ba magiging pinakamagaling na player 5 years from now, nanguna pa rin nga dyan si Giannis with 7 votes. Ngunit hindi nga ito naging one-sided tulad ng sa naunang tanong dahil nakatanggap din nga ng 6 na boto ang Slovenian superstar Luka Doncic. So very interesting nga ito mga kaibigan. In 5 years, si Giannis nga ay may edad ng 32 years old habang si Doncic naman ay 28 na. Interesting to in a way na kadalasan ay bumabagsak na ang athleticism ng mga players sa edad na 32 years old. Ganun pa man, hindi nga tayo pwedeng magduda kay Giannis dahil proven na niya na bawat taon talaga ay nag-i-improve siya at may naidadagdag siya sa kanyang skill set. Habang si Doncic naman ay walang kwestiyon ng kanyang galing at skills. Ang tanging katanungan sa kanya ay ang kanyang katawan at conditioning. Dahil alam naman nating lahat na hindi nga ganun ka-athletic si Doncic. Ganun pa man kapag nasobrahan nga ang kanyang pagiging out of shape, ang kanyang conditioning ay magkakaproblema. At kapag nagkaproblema ka nga sa conditioning ay mabilis kang mapagod. At kapag pagod naman ang muscles mo, dito vulnerable ang isang tao na mag-sustain ng mga injuries. So ayun nga ang tanging duda ng fans kay Doncic. Subalit habang tumatagal talaga mga kaibigan ay mga European players na nagdodomina sa NBA. For the last 4 years nga ay parehong European players na nag-uwi ng regular season MVP. So makikita nga natin kung posible nga ba tayong magkaroon ng European player bilang face ng NBA. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo ang best player sa NBA ngayon at 5 years from now? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kevin Durant at Shaquille O'Neal. Well, si KD nga mga kaibigan, kung talent ang pag-uusapan ay kasama siya sa best small forwards of all time. May mga nag-argue pa nga na mas magaling pa daw si KD kaysa kay Larry Bird. Ganun pa man, as a player ay medyo naiiwan nga siya sa achievements kumpara sa mga tulad ni LeBron at Larry Bird. Dahil bagamat nagkampiyon nga siya at nag-uwi siya ng 2 finals MVP, madaming fans ang hindi ito tinuturing bilang tunay na singsing dahil sumali nga siya sa team ng Warriors sa dati ng championship contender at hawak ang best record sa kasaysayan ng NBA bago siya dumating. Bigo nga siya na patunayan sa OKC na kaya niyang pangunahan ang kanyang team sa isang championship. Well, nabigyan nga siya ulit ng pagkakataon sa Brooklyn Nets. Ganun pa man, kahit sila nga ang title favorites last season, sila ay nawalis sa first round ng playoffs. At matapos ito ay humingi ng trade si KD. At dahil dyan ay mas lalo lang nga siyang nabatikos. Andyan na ang mga tulad ni Charles Barkley na tinawag lamang siya bilang bus rider at hindi driver. Habang si Shaquille O'Neal naman ay sinabi na outside of Warriors daw ay failure si KD. Kung ikaw nga daw ang main man at hindi mo na pa-champion ng team mo, ibig sabihin ay nag-fail ka. Ano ba ang masasabi nyo sa payag ng kinikilalang most dominant player of all time? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.